Kill time guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa isang bagay na matagal nang itinatanong sa akin pero hindi ko pa magawa ng content noon dahil ang gusto kong mangyari ay maging accurate muna ang mga sasabihin ko sa inyo bago ko i-share sa inyo ang knowledge ko tungkol sa bagay na ito. Dahil mga G, ako ay isang alpha male. Okay, hindi ko binoboast, pero yun ang mga traits na meron ako at yun yung ini-aim ko someday na maging full alpha male na ako. Well, right now, my mindset is an alpha male na or alpha mindset na ang meron na ako. Okay? At yun ang mga traits na meron ako, yung mga alpha male traits, kaya kinukonsider ko ang sarili ko na alpha male. Hindi ko binoboast, hindi ko tinataas ang bangko, kaya ko lang ito sinasabi ngayon ay para malaman ninyo yung bagay na pinupunto ko. Okay, dahil siyempre, hindi mo naman pwedeng ipagyabang na alpha male ka, mga kaibigan mo, okay, sa mga tao, lalo na sa babae. Okay, that's a no-no. The fact na sinasabi mo na ang sarili mo ay isang alpha male sa kanila, okay, doon pa lang, hindi ka na alpha. Okay, kumbaga, kaya ko lang ito sinasabi sa inyo ngayon dahil nga nagtuturo ako. So, kunin nyo yan, yung bagay na pinupunto ko na yan. Okay, so, ngayon, na alam ko na kung ano yung mga bagay na dapat sabihin sa inyo, mga bagay na dapat ninyong malaman, mga bagay na dapat ninyong pakinggan tungkol sa pagiging isang Sigma male. Ngayon, bibigyan ko na kayo ng mga knowledge tungkol dito. Okay? So, sa aking research, at dahil sa aking mga taong nakilala na mga Sigma male, meron akong naintindihan o nalaman na dalawang uri ng Sigma male. Okay? At itong dalawang uri ng Sigma male na to ay ito lang ang dalawang uri ng Sigma male na pwede mong itrato o kumbaga ituring na tunay na Sigma male. Dahil karamihan sa inyo, alam ko, porque nahihirapan maging alpha male dahil napakaraming dapat gawin para ma-consider ka na alpha male dahil siyempre unahin mo yung mindset mo, okay? Hasain mo yung looks o hasain mo yung game mo, hasain mo yung i-improve mo yung looks mo, yung status mo, yung money mo, tapos pati na rin yung personality mo nga, di ba? Pati na rin yung game mo kasama sa mga babae. Dahil kung hindi ka marunong man lang kumausap ng babae, then hindi ka magiging alpha. Beta male ka pa rin. Okay, so since ang dami mong dapat gawin, yung mga beta male dyan, palagi silang naghahanap ng scapegoat. Palagi sila naghahanap ng pang-cop out nila dito sa bagay na to. Kumbaga, naghahanap sila ng bagay na magagamit nila para hindi sila matawag na beta male. Para hindi nila hahatingan ang sarili nila na mas mababa sa mga alpha male. Lalo na ngayon na nagre-revolusyon na ang mga gutom na lobo o nag-iingay na ang alpha wolf mentality PH. Etong mga lalaki na ito ay hindi na nila ngayon alam ang gagawin nila. Dahil instead na ayusin nila ang mga buhay nila, tigilan nila yung pagiging beta nila, ang ginagawa na lang nila, since mga weak nga sila, since mga beta male nga talaga sila, naghahanap ngayon sila ng kumbaga band-aid para sa nararamdaman nilang pain o sugat na meron sila ngayon. Okay, kumbaga naghahanap sila ng palusot, okay, para hindi lang sila matawag na beta male kasi nga magmumukha silang mga tanga. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin itong bagay na to. Pero again, gaya na sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng basta maging Sigma male lang. Okay? Kung ba, i-consider mo yung sarili mo kaagad na Sigma male. Bakit? Kasi G, pag-usapan natin yung unang Sigma male na personality o unang uri ng Sigma male na tinutukoy ko nga dito sa vlog na to. Yung unang Sigma male, okay, para maituring mo ang sarili mo na isa kang tunay na Sigma male, syempre, kailangan maging branch out ka ng alpha male. Kumbaga, kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng alpha male, kaya mo rin gawin. Kaya mo maging successful, kaya mong kumausap ng babae, kaya mong mang-attract ng babae, kaya mong gawin yung mga bagay na kaya ng alpha male. I-improve ka ng sarili mo, i-improve mo yung yung status mo. Yun nga lang, wala kang pakailam sa society. Wala kang pakailam sa hierarchy. Wala kang pakailam sa mga tao. Kaya nga madalas, ang tingin ng mga tao sa mga Sigma male ay kumbaga walang paki sa mga tao nga. Kumbaga walang empathy. Walang pakailam sa mga nararamdaman ng iba, sa kapakanan ng iba.
kundi ang pakialam lang niya ay ang sarili niya. Kaya nga ang pinagkaiba ng alpha male at saka ng sigma male, ang alpha male, kaya niya mag-lead. Yung sigma male naman, mas gusto niyang mag-isa. Okay? Yung alpha male, mas gusto niyang mag-lead. Yung sigma male naman, mas gusto niyang mag-isa. Kumbaga, loner siya. Kumbaga, isa siyang introvert na alpha male. Okay? Hindi ka po pwedeng beta male ka, wala kang sinabi sa buhay, wala kang napatunayan pa, okay, hindi ka businessman, dahil kailangan may financial freedom ka rin. Dapat ang goal mo rin is generational wealth. Okay, kung sigma male ka. Hindi pa pwedeng, porque, introvert ka lang, o let's say, dahil mas gusto mo lang mag-isa, sigma male ka na kaagad. Para maituring ka na sigma male, kailangan, para ka pa rin alpha male, pero mas gusto mo lang mag-isa. Kaysa mag-blend o kaysa mag-lead ng crowd, o kaya maging angat sa crowd o humalo nga sa crowd. Okay, kumbaga kaysa mas gusto mong mag-lead. Hindi katulad ng mga sigma. Ang sigma naman, sila gusto nila mag-isa lang. Ayaw nila nung makakausap ng babae, ayaw nila ng let's say magkaroon ng negosyo, o ayaw nila ng kumbaga, ayaw nilang nakikipag-socialize. Okay, hindi yung magkaroon ng negosyo kasi kailangan niya para maturing ka na isang sigma male, meron ka dapat at least negosyo din. Hindi ka employee, hindi ka sunod-sunuran sa mga beta male. Dahil kung isa kang tunay na sigma male, hindi ka makikinig sa isang beta male. Dahil nga sigma ka, isa kang alpha male na introvert. Kaya kung tingin mo sarili mo ay isa kang sigma male, pero hindi ka naman na alpha na introvert, then hindi ka pa rin sigma male. Isa ka lang denial na beta male. Okay? Dinideny mo sarili mo dahil ayaw mo matawag ka nga na beta male. Okay? Kumbaga, bigyan ko kayo ng example. Kung ako yung artista, okay, sa show namin ngayon, yung nasa likod ng camera, yun naman yung sigma male. Okay, ako yung alpha male, ako yung celebrity, tapos yung sigma male naman ay yung maaring yung cameraman, yung manager, okay, yung producer, okay, siya yun. Ayaw niya ng kasikatan, ayaw niya ng fame, ayaw niya ng boasting, okay, ayaw niya ayaw niya ng atensyon. Mas gusto niyang mag-isa. Kumbaga, mas okay siya sa ganun. Importante sa kanya ang peace of mind. Okay, ayaw niya ng pressure o anuman, pero still, dapat successful pa rin siya. Dahil nga, branch out siya ng alpha male. Meron nga lang siyang sariling mundo. Kumbaga, meron siyang imaginary na hierarchy niya. Okay? So, kung ang tingin mo sarili mo ay isa kang sigma, pero wala ka namang sinabi, wala ka namang purpose, wala ka namang inaabot, kumbaga, wala ka namang narating, na hindi katulad ni Bruce Wayne. O, di ba? Si Bruce Wayne, sigma male yan. O, di ba? Nakita nyo, mag-isa siya palagi, loner siya, pero may sinabi siya. Pero may buhay pa din siya. Hindi po pwedeng porque introvert ka lang, matatawag mo na kaagad ang sarili mo na sigma male. Hindi yan ganun. Okay? Kailangan marunong ka pa rin kumausap sa babae dahil paano mo may kukumpara ang sarili mo sa isang alpha male kung hindi mo kayang kumausap ng babae sa kalye? Hindi mo kayang kumausap ng babae sa streets o sa, let's say, sa mga party, di ba? O kaya, let's say, pag may kaarap kang babae, hindi mo man lang nakukuha yung babae. O kaya hindi ka nagugustuhan ng babae, di ba? So, ano yun? Dahil lang yun yung rule mo sa sarili mo, tingin mo dapat kapantay ka na ng isang alpha male, na yung alpha male kaya niyang kumuha ng babae, kaya niyang kumausap, tapos ikaw hindi. Na yung alpha male naka-Ferrari, tapos ikaw wala kang naipundar sa sarili mo, pero tingin mo magkapantay na kayo? Well, dyan ngayon papasok etong pangalawang uri ng sigma male na na research ko o naaral ko, o pangalawang uri ng sigma male na mga nakilala ko. Okay, sa inyo may dalawang uri, di ba? Unang uri, yung branch out ng alpha male. Okay, kumbaga, alpha ka muna sa una, pero mas pinili mo na maging sigma male. Mas pinili mo na mag-isa kasi nga introvert ang personality mo. Okay? So ngayon, itong pangalawa naman. Okay? Yung pangalawa ay walang iba kundi yung mga hardcore, yung mga talagang solid na sigma male, mga solid na introvert. Ito yung mga monk, ito yung mga mga tao na ang buhay ay umiikot sa spirituality. Okay? Kumbaga, wala talaga silang pakialam sa material, wala silang pakialam sa pera, wala silang pakialam sa kailangan nila ng pera para mabuhay, okay? Pero wala talaga silang pakialam doon. Hindi nila gusto magkaroon ng kotse,
gusto lang magkaroon ng kotse para sa pang-araw-araw na gamit lang, okay, pero hindi niya gusto magkaroon ng sports car someday, hindi niya pakialam na maging milyonaryo someday, hindi niya pakialam na magkaroon ng, ginto someday, wala siyang pakialam sa material, okay? Ang pakialam lang niya ay peace of mind. Kaya nga ito yung mga monk, ito yung mga nasa bundok, ito yung mga gusto mapag-isa, di ba? Yan yung mga tao na yan, okay? So kung tingin mo sa sarili mo ay sigma male ka, okay, at hindi ikaw yung branch out ng alpha na tinukoy ko kanina, tapos hindi din ikaw yung walang pakialam sa material, walang pakialam sa society, then G, hindi ka sigma male. Isa ka lang denial na beta male. Ayaw mo lang matawag na beta male kasi nahihiya ka dahil alam mo ang katotohanan. Kaya kung nakikinig ka, o let's say, let's say, hindi ka master ng sarili mo pa rin universe at meron ka pa rin boss, na empleyado ka pa din, hindi ka pa rin entrepreneur, wala ka pa rin financial freedom, okay, then hindi ka pa rin sigma male. O kung ikaw naman yung isang sigma male, na kumbaga hindi pa rin nga ikaw yung boss ng sarili mong mundo dahil nga, let's say, nasa bundok ka, o isa kang spiritual, man, na puro spirituality ang nasa utak mo, then hindi ka pa rin sigma male. Kailangan meron ka ng mga traits na yon kasi may mga introvert na introvert lang talaga sila. Kung mga iba nga dyan, introvert na beta male. Okay? Meron dyan extrovert naman na beta male. Okay? Well, may pagka-extrovert nila, hindi pa rin sila ganun ka-expressive katulad ng, hindi pa expressive lang sila, pero hindi pa rin sila pwedeng itapat sa alpha male. Okay? So kung gusto mong maging sigma male, kailangan maging branch out ka ng alpha male o kaya naman ay mawalan ka ng totally pake sa society at sa kumbaga sa material na bagay. O wala kang pakialam sa pera, wala kang pakialam sa future o sa mga makukuha mo in the future, wala kang pakialam sa sports car, hindi mo gusto magkaroon ng mansyon, okay? Wala ka rin pakialam sa babae, kung may dadating, okay? At pag may dumating, kaya mong makuha. Okay? Hindi yung pag may dumating, hindi mo alam paano gagawin mo, hindi mo alam paano siya kakausapin, okay? At kung may babae sa harapan mo, wala kang pakialam dahil nga sigma male ka, okay? Pero kung may pakialam ka sa babae at nang-game ka o gusto mo pa rin makatikim ng babae, then hindi ka sigma male. Okay? Para maituring mo ang sarili mo na sigma male, kailangan isa ka dun sa dalawa na yon. Dahil hindi naman pwedeng pareho kayong dalawa na yun. Magkaiba yung dalawang uri ng sigma male na yun. Isang sigma male na branch out ng alpha male. Kumbaga, alpha male siya. Okay? Pero, mas pinili niya maging introvert. Mas pinili niyang mag-isa. Okay? So, mas may peace of mind siya sa ganun. Okay? Mas okay sa kanya yun. Kumbaga, okay na sa kanya yung mag-isa lang siya. Hindi niya kailangan ng grupo. Hindi niya kailangan mag-lead. Okay? So, sigma male yun. Okay? Tapos yung isa namang uri ng sigma male ay yung sigma male naman na kumbaga ay wala nang pakialam sa material, walang pakialam sa society, okay? Ang pakialam niya ay yung peace of mind niya. Napaka-importante sa kanya ng peace of mind niya. Okay? Kumbaga, para sa kanya, ang tunay na success ay yung magkaroon siya ng katahimikan ng utak niya. Kaya kung hindi ka parang alpha male na introvert o hindi ka alpha male na introvert o hindi ka kumbaga naninirahan sa bundok ngayon o let's say kahit nasa nandito ka pa sa Kalaparan, okay, nandito ka sa city, okay, o nasa province ka pero wala ka sa bundok. Pero hindi ka naman let's say hindi ka naman spiritual o hindi ka naman uri ng lalaki na walang pakailam sa pera, sa success. Dahil para sa iyo, success sa material. Okay, success sa material. Dahil para sa mga sigma male, ang success sa kanila ay yung peace of mind nga. So, kung hindi ka para mga monk, o kung hindi ka namumundok, o kaya kung nandito ka man sa city, pero hindi ka naman, let's say, hindi ka naman yung uri ng lalaki na wala kang pakialam sa material o sa society, then sad to say, my brother, hindi ka sigma male. Lalo na kung simp ka, lalo na kung sip-sip butas ka sa mga babae, lalo na kung mahina kang lalaki, hindi kailanman na maituturing ka na isang sigma male. Well, maaaring maging delusional ka, maaaring ituring mo ang sarili mo na sigma male kahit na beta male ka lang na in denial, pero alam ng mga tunay na tao na nakakaalam sa mga ganitong klaseng mga bagay-bagay kung sigma male ka ba o beta male lang o alpha male ka. Kaya kahit na anong gawin mo, kung hindi ka isa dun sa dalawang minention ko kanina, sad to say, G,
isa ka lamang, isang sipsip butas o isang talunan na beta male. Okay, G, pag-usapan lang natin kung ito bang si Keanu Reeves ba ay isang tunay na sigma male. Ito ang problema kapag kayo ay nood ng mga pelikula ni John Wick. Ngayon, ang akala nyo tuloy ay yung fictional character na yon ay yung mismong artista na. Mga G, si Keanu Reeves ay hindi isang sigma male. Dahil kung sigma male talaga si Keanu Reeves, di dapat hindi siya artista. Di dapat wala siyang pakialam sa mga material na bagay. Di dapat wala siyang girlfriend ngayon. Dahil nga, kung sabihin na natin na isa siyang successful na negosyante, okay, dahil ganun nga ang sigma, di ba? Dahil branch out siya ng alpha male. Okay, kung talagang ganung klaseng sigma male siya, yung unang, tipo ng sigma male na, kumbaga, kinwento ko nga sa inyo. Okay, kung ganun siya, di sana hindi siya nakikipagrelasyon. Di sana wala siyang pakailam na kung may mga kasama ba siya sa buhay niya o wala. Dahil nga, loner siya. Mas prefer niyang mag-isa. Saka, gaya na sinabi ko sa inyo before, ang isang tunay na alpha male ay hindi makikipagrelasyon. Depende na lang kung pasettle down na siya. Yes, pasettle down na siguro siya ngayon kasi tumatanda na siya. Pero ang thing dyan is, kahit noon, nakikipagrelasyon naman itong si Keanu Reeves. Okay? Kaya, huwag ninyong isipin na si Keanu Reeves ay isang tunay na sigma male. Matter of fact, may pagka-beta male pa nga. Dahil nga nakikipag-relationship siya. Pero, alpha siya sa trabaho niya. Alpha yung image niya. Dahil nga masculine na masculine, di ba? Alpha male, di ba? Tapos successful. Kaya nga gaya na sabi ko sa inyo, ang mga sigma male ay branch out ng mga alpha male. Okay? Alpha male pa din ang mga sigma. Pero dahil nga, mas prefer nilang mag-isa, mas prefer nilang mag-solo, mas prefer nilang peace of mind. Ngayon, nagpapaka-introvert sila. Okay, mga negosyante. Di ba? Ganyan mga negosyante na na mas gustong mag-isa, mas gustong yung may peace of mind sila. Matter of fact, ibang mga negosyante nga, pa rin talaga hardcore, o hindi ba hardcore, kumbaga pa rin, mga alpha male pa din. Bakit? Kasi syempre, nagli-lead sila may mga tao na sila, may kumpanya na siya. So wala siyang choice kundi aralin kung paano maging alpha male, paano maging leader, paano maging CEO, paano maging boss. O di kung boss ka, at leader ka, o CEO ka, di alpha male ka na. Diba? So hindi ka purong sigma male. Okay, kung hardcore kang sigma male, dapat nasa bundok ka, dapat nasa templo ka. O kung nandito ka man sa city, o nasa nasa, let's say, city nga, then dapat ang mundo mo ay umiikot sa spirituality. Okay? Wala kang pakialam sa babae, wala kang pakialam sa material, wala kang pakialam sa social media, ni dapat nga wala ka sa YouTube. Dapat, nakatago ka. Kumbaga, wala kang pakialam sa community, wala kang pakialam sa society, gusto mo lang mag-isa. Nakakulong ka sa loob ng kwarto mo. Wala kang social media account. Kaya yung ibang mga sigma male, na nasa YouTube, nasa social media, yung mga yan, may halo na ng alpha yan. O kung di man, yung iba dyan, beta male pa nga. Kaya kung purong sigma male ang hinahanap mo, o let's say yung hardcore na sigma male, yan dapat yung mga monk. Dapat wala kang pakialam sa cellphone mo. Wala kang pakialam sa social media account mo. Hindi ka nag-aaral ng game. Hindi ka nag-aaral ng kung paano mambababae. Hindi mo inaalam kung paano magpapayaman. Dahil ang inaalam mo lang dapat, paano tatahimik ang utak mo. Dahil nga, more on spirituality ang lifestyle mo. Pero kung, yung katulad nga nung mga ganyan, si Keanu Reeves, okay, yung mga ganyan, pwedeng beta male pa nga. Okay, dahil nga nakikipagrelasyon siya. Pero, alpha siya sa trabaho niya. Alpha siya sa trabaho niya, pero yung, alpha, dahil kasi nga, umarap sa camera artista. May artista bang sigma male? Artista nga Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, ang mga sigma male dapat sila yung mga producer, di ba? Yung mga, kaya nga ito, example. Ang alpha, yung rapper. Okay? Ang alpha male, yung rapper. Tapos yung sigma male naman, yung beat producer na hindi nagpapakita. Gusto niya nasa likod siya ng camera. So kung akala mo,
Sigma yan. Dahil nga, napanood mo si John Wick. Si John Wick siguro pwede. Pero naging Sigma na lang si John Wick nung namatay yung asawa niya. Dahil nag-solo na siya. Na lang siya. Kumbaga, nagpaka-introvert na siya. O nagpaka-solo flight na siya. Di ba? Pero nung una, may asawa siya. So, hindi pa rin siya Sigma male dun. Dahil kailangan pa rin niya ng kasama sa buhay niya. Pero kung ang pagbabasihan natin, yung pagkatapos nung pagkamatay ng asawa niya, then dun, naging na siya. Naging Sigma male na siya. Si John Wick. Hindi naman artista si John Wick. Fictional character yun. May camera lang, napanood natin yung buhay niya. Nang gumawa ay yung director. Maaaring yung director, yun yung Sigma male. Yung producer, yun yung Sigma male. Pero yung si Keanu Reeves, siya yung alpha male. Sa trabaho niya. Pagdating naman sa relationship at babae, beta male naman siya. Isa siyang high value o high status male. Huwag ninyong guluhin ang utak ninyo dahil naituro ko na sa inyo yan dun sa nakaraang video. Okay? Si Keanu Reeves ay hindi si John Wick. Okay? Yung artista ay hindi yung karakter niya. Okay? Kumbaga, hindi porke yung artista na gumanap na si Thanos, si Thanos na siya. Okay? Hindi porke si, let's say, sino ba to? Si Superman, yung gumanap kay Superman, ay ginanapan niya si Superman, siya na si Superman. Okay? Huwag kayong magpabulag sa ganyan. Dahil din yan doon sa mga picture na nakita ninyo sa internet na mag-isa siya. Dahil nagtitrend siya mag-isa, dahil malungkot siya. Hindi porke sad boy ka, hindi porke loner ka, Sigma male ka na kaagad. Hinawin nyo yan sa utak nyo. Kailangan maging alpha ka pa din, tapos mag-i-introvert ka lang. Hindi ka nagbe-blend in sa grupo. Wala kang grupo, hindi mo kailangan ng grupo. Laging mag-isa ka lang. Wala kang pakialam sa society, sa community. Ang paki mo lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng peace of mind. More on spirituality nga. Okay, pero kung may kotse ka, may bahay ka, o gusto mong yumaman, meron kang kumpanya, entrepreneur ka, let's say, kumikita ka ng malaki at ang goal mo ay gumanda ang buhay mo someday, then nagpapaka-alpha ka na. O baka beta male pa nga, depende nga sa sitwasyon mo. Okay? So, aralin ninyo mabuti, huwag niyo i-confuse ang sarili ninyo. At huwag niyo ipilit na itapat ang mga Sigma male sa alpha male. Dahil sa community o sa society, mas importante pa rin ang alpha male. Kaya nga yung mga Sigma, gusto na nila, o meron na silang kumpanya, o meron na silang business, kailangan pa rin nila magpaka-alpha. Dahil kung puro Sigma male ang magiging lalaki, magiging magulo yun. Walang maglilid, magkakanya-kanya. Okay? Dahil iba sabihin, Sigma male, kaya rin naman nila mag-lead, ayaw lang na. Exactly my point. Ayaw nila. So, ibig sabihin, hindi nila kaya. Hindi nila kayang pigilan yung nature nila na ayaw nila. So, mas gusto nila mag-isa. Hayaan natin sila mag-isa. Hayaan natin silang gawin yun mag-isa. Yung mga purong Sigma male. Okay? Kaya kayo, kung gusto nyo maging leader someday, then alpha ang gusto ninyong mangyari. Hayaan natin sila mag-isa. Yun nila eh. Yun yung kagustuhan nila. Kaya nga yung mga monk, di ba? Mag-isa, hindi nga nagjajakul yung mga yan. Hindi nga nanonood ng porn yung mga yan. Hindi nga naghanap ng babae yung mga yan. Dahil nga para sa kanila, ang success ay yung peace of mind nila at tahimikan ng utak nila. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, mas importante pa nga ang alpha male. Kaya kay mga ibang Sigma male, alpha din yan. Branch out ng alpha yan. Dahil di ka pwede maging leader ng kumpanya o ng grupo o ng business mo nang hindi mo alam kung paano maging alpha. Dahil kung walang king, magulo ang kingdom. Sino ang maglilid? Di kanya-kanya ngayon tayo. Importante ang merong leader. Importante ang merong merong tagapangalaga ng kingdom, ng mga tao. Dahil kung walang gagawa nun, paano yung mga weak? Paano yung mga taong walang alam? Paano yung mga taong kailangan ng leadership, kailangan matuto? Paano yung mga yon? So, Sigma na lang tayo lahat. Di ang gulo-gulo na yan. Gaya ng sabi ko kanina, kaya man nila mag-lead, gaya ng sinasabi na, dahil matalino din daw sila. Dahil alpha din nga kasi yung mga yan. Matalino din sila. Let's say, confident din sila. Skilled din sila. Okay, nandun na tayo. Pero ayaw nila mag-lead. Sabi nila. At ang leadership ay skill. Isa yan choice. Okay? Pinili lang ayaw nila. Di ba? Choice yan. Hindi yan basta-basta. Yung leadership ay isang malaking salita. Big word yan. Hindi lahat kayang mag-lead. Dahil hindi madali mag-lead. Kailangan alam mo yung psychology ng mga tao mo. Alam mo yung mga pangangailangan nila. Alam mo paano mag-manage. Alam mo kung paano kontrolin ang society. Paano kontrolin ang sitwasyon. Paano susolusyonan ang mga bagay-bagay. Hindi lang sa sarili mo, pero pangkalahatan. Kaya yung mga Sigma, mas pinipili na lang nila na mag-isa.
Kaya kung may mga kaibigan ka, may grupo ka, o let's say empleyado ka, o kaya ay sabihin natin na nakikipag-date ka pa din, nang-approach ka ng babae, o ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ginagawa ng alpha male at ng beta male, hindi ka purong sigma male. Okay? Ito, example. Sabihin natin na introvert ka o sigma male ka. Okay? Pero, empleyado ka naman. O kaya naman, nagtayo ka ng sarili mong cellphone shop. Okay? Pero may mga tao ka naman o may mga empleyado ka, then ikaw yung leader doon. Ikaw yung alpha male doon. Hindi ikaw yung sigma male. Marahil yung mentality mo o yung personality mo, sigma, pero hindi na ikaw isang sigma male. O hindi ka na isang sigma male. Hindi ka na puro o hardcore na sigma male. Dahil kung sigma male ka talaga, dapat mag-isa ka lang. Nakakulong ka sa kwarto mo. O kaya nasa bundok ka nga, nasa templo ka. Dapat wala kang pakailam sa ibang tao. Ang tanging paki mo lang ay yung sarili mo. Okay, o kaya naman, kung ikaw yung sigma male na branch out ng alpha male, okay, dapat katapat ka ng alpha male. Okay, dapat sabihin na natin na ganun ka din. Successful ka din. Entrepreneur ka din. Okay, pero kung purong sigma male ka, let's say isa kang hardcore na sigma male, okay, pero may sarili kang negosyo, dapat wala kang tao, mag-isa ka lang, ikaw lang din yung kumbaga manager, ikaw rin yung nagbebenta, ikaw lahat ang gumagawa doon, wala kang tao. Dahil sa oras na magkaroon ka ng grupo, professional man ito o sabihin na natin na casual lang ito, maniwala ka sa akin, ikaw na yung alpha doon kung ikaw yung leader. Pero kung hindi ikaw yung leader, sad to say, my G, lalo na sa mga kaibigan ko dyan, nagigil na naghahanap ng butas para makaligtas sa mga bagay-bagay na hindi nila kayang solusyonan. Sad to say, mga G, sad to say, beta male pa rin kayo. Kaya tuloy lang ang pagsipsip sa butas. Well, marami dyan nagsasamantala sa solution-based, katulad nga nung example ko, yung NoFap, yung semen retention, yun nga, huwag kayo magjakol, bagay na walang na pointless. Kanino kayo maniniwala? Sa isang vlogger, sa isang influencer, o sa isang doktor? Logic, critical thinking. Kanino kayo maniniwala? Buti kung magkalaban na isang dating coach at isang doktor at ang pinag-uusapan ay dating. Kanino ka maniniwala? Sa dating coach, di ba? Dahil mas may alam siya doon. Pero yung tungkol sa health, tungkol sa mga bullshit ng pagjajakol, maniwala kayo sa doktor. Mas may alam yon, okay? Tapos, yung ano pa, yung fake sigma male, sigma male concept, okay? Yung kahit na empleyado ka, kahit na kasama ka sa grupo, kahit na sabihin pa natin na ano ka, na may pakialam ka sa material, pwede ka maging sigma male. That's wrong. Walang sigma male na empleyado. Walang sigma male na nasa grupo. Walang sigma male na humahalo sa community. Walang sigma male na sumahalo sa society. Ang sigma male may sarili siyang mundo. Ang sigma male may sarili siyang sistema. Ang sigma male may sarili siyang paniniwala. Ang siyang sigma male hindi siya empleyado. Dahil nga sigma male siya. Kumbaga may sarili siyang mundo. Ang pinaka-importante sa kanya ay peace of mind. Bagay na in-explain ko na sa video ko. Bagay na meron din ako isa pang video. I-explain ko sa inyo ng mas malalim yung tungkol dyan sa sigma male, fake sigma male concept issue na yan. Okay na? Ilalagay ko yung link dyan para mapanood ninyo, mabisita nyo ulit para maintindihan ninyo kung paano tayo niloloko ng mga yan. Okay? Bagay na, ang reason lang kaya lang naman ginagawa yung sigma male concept na yan ay para itapat sa mga red pill alpha male concept. Dahil ang gusto ng society o gusto ng mga feminist, ang gusto ng mga oligarch, gusto ng yung mga sharks nga na yan, ay masira yung konsepto ng alpha male, yung red pill alpha male concept, para nang sa gayon, mas marami pa silang mabiktima. Okay, dahil mga alpha male, kailangan natin yan. Kung walang alpha male, then mas magiging magulo ang mundo. Bakit? Walang leader. Walang masculine men. Walang magtatama sa mali. Walang, kukontra sa mga maling, paniniwala. Okay, kaya nung gusto nila mangyari, mawala yung red pill, mawala yung alpha male. Kaya tinatapatan lang ng fake sigma male concept. Isipin nyo, sabi nila, magkatapat lang daw ang sigma male at ang alpha male. Okay? Pero, yung sigma male, amo niya yung alpha male, empleyado lang siya, pero magkatapat daw sila. Paano nangyari yon? Na ang reason lang naman kung bakit siya naging sigma male ay dahil gusto niya mapag-isa. Dahil nagme-meditate siya. Dahil sabihin na natin na kumbaga yun nga, introvert siya. Lang introvert siya.
introvert na beta male. Tandaan mo, kapag kasama ka sa grupo at hindi ikaw yung leader, ikaw yung sumusunod, ikaw yung beta male doon. Okay? Pero kung kasama ka sa grupo at ikaw yung leader doon, ikaw yung alpha male doon. Pero kung wala ka sa grupo, ikaw yung sigma male doon. Huwag nyo lang ikumplika. Okay? Pinapagulo nyo lang. Okay? Alpha male yung leader, beta male yung follower, sigma male yung walang pake, yung nandoon sa labas ng grupo. Okay? Kaya pag sumama ka sa grupo, matik na yun. Ano ka? Beta male ka. Hindi ka sigma male, hindi ka alpha male. Okay? So pinapagulo na. Kaya may dalawang konsepto ko ng sigma male na gusto ko maintindihan ninyo, yung hardcore tsaka yung branch out ng alpha male na nandun na sa video ko. Ginawa ko rin isang video pa ulit para mas maintindihan ninyo kung paano tayo lalamangan ng mga sharks. Okay? Parang itong example na ito, yung example ng socio-sexual hierarchy. Kaya nga yung alpha male ay nasa taas, nasa baba yung beta male, tapos yung sigma male naman ay nasa labas. Okay? Kasi hindi siya parte ng society. Kumbaga wala siyang pakialam doon sa society. Wala siyang pakialam sa grupo. Kumbaga yung alpha male ang leader, yung beta male yung follower, tapos yung sigma male naman ay bahala kayo dyan. Okay? Kaya nga kapantay niya ang alpha male. Bakit? Dahil hindi naman siya sumusunod sa alpha male. Okay? Hindi siya follower. Meron siyang sarili niyang mundo. Meron siyang sarili niyang buhay. Okay? Wala akong pakailam sa sistema ninyo. Wala akong pakailam sa lifestyle ninyo. Wala akong pakailam sa material. Wala akong pakailam sa social media. Wala akong pakailam sa mga bagay na may paki kayo. Wala akong pakailam sa babae. Wala akong pakailam sa fame. Wala akong pakailam sa society. Wala akong pakialam sa community ninyo, basta ako, mag-iisa ako dito. Okay? Kaya walang sigma male na empleyado, okay? Walang sigma male na nasa grupo, okay? Dahil pag pumasok ka sa grupo, kung ikaw yung leader, ikaw yung alpha male. Kung ikaw yung follower, ikaw yung beta male. Okay? Kaya kung kasali ka sa grupo, tapos loner ka lang, gusto mo pag-isa, tapos empleyado ka, hindi ka sigma male. Isa kang beta male na in denial. O beta male na sabihin na natin na na introvert. Okay, introverted beta male. Okay, na pwede ka rin maging introverted na na alpha male. Okay, yan yung branch out ng alpha male na in-explain ko nga sa inyo dati. Okay, so tandaan niyo yung bagay na yan dahil napaka-importante niyan. Okay? Dahil maraming mga nambi-brainwash sa atin. Yan, tingnan niyo mabuti yan yung natin na yan. Yung example natin na yan. Dahil tandaan nyo, maraming mga tao dyan na hindi nakakaintindi nito o naiintindihan nila yan. Kaya ginagamit nila sa inyo para malinlang nila kayo, para nang sa gayon ay mapanatili nila yung sarili nilang makuha nila yung sarili nilang mga gusto o yung mga personal na goal nila o kaya naman yung gusto ng mga oligarch. Yung kaya nga ginawa itong konsepto ng sigma male na to para mapanatili nila na magkaroon kayo ng employees mindset. Okay, kumbaga maisip niyo na okay lang pala maging empleyado. Okay lang pala ng ganito ako. Pwede ako maging sigma male, tas katapat ko yung alpha male. Pwede ako maging sigma male, tas katapat ko yung alpha male ng empleyado ako. Hindi pwedeng ganun. Kailangan labas ka dun sa grupo na yun. Dapat kung di ka entrepreneur, nang wala kang tao, dahil, pwede ka maging sigma male na branch out ng alpha male. Okay na. Meron kang sarili mong business, meron kang sarili mong kumpanya, okay? Tapos meron kang mga tao, tapos ikaw yung alpha doon, ikaw yung leader doon. Pero sigma male pa rin yung ugali mo, yung traits mo, yung personality mo. Okay? Kumbaga, introverted alpha male ka. Okay? Pero kung ikaw yung sumusunod sa alpha male, din alam mo na kung ano ka. Beta male ka, sumusunod ka, follower ka. Okay? Pero kung gusto mo maging hardcore na sigma male, lumabas ka sa grupo. Huwag kang maging empleyado. Huwag kang sumali sa grupo. Dahil once na sumali ka sa grupo, once na sumali ka sa isang kumpanya, then beta male ka na. Bakit? May leader ka na. So, hindi ka na pwedeng tumapat sa alpha male. Sana, boss mo. Alam nga naman, di ba? Tao ka lang niya, beta male ka, o let's say empleyado ka, pero katapat ka niya, katapat mo boss mo dahil lang introvert ka, katapat mo boss mo dahil gusto mo mag-isa, ano yun? Kaya, mga G, gamitin ang logic at ang critical thinking skills. Ito pa isang example. Yung boss mo, ikaw, ang leader, yung boss mo. Ikaw yung follower. Tapos yung isang tao na hindi naman na empleyado ng boss mo, siya naman yung sigma male. Bakit? Paano siya naging kapantay ng boss mo? Kasi hindi naman siya sumusunod sa boss mo. Kumbaga, ikaw kasi sumusunod ka sa boss mo. Kaya, ikaw, beta male ka. Ikaw yung beta. Yung boss mo yung alpha. Tapos yung sigma, kaya lang siya kapantay ng boss mo dahil nga wala siyang power
over dun sa Sigma na yon. Dahil nga, hindi naman siya tao ng boss mo. Parang ikaw sa trabaho. Diba? Kaya lang magiging mas mataas ang boss mo sa'yo dahil nga nasa grupo ka, empleyado ka. Okay? Siya yung alpha, ikaw yung beta, tapos yung hindi empleyado sa loob ng kumpanya ninyo, natural, pantay sila ng boss mo dahil hindi naman niya boss yun. Nasa labas siya nung grupo na yun. Kaya kung gusto mo lang mapag-isa, loner ka, pero parte ka pa rin ng grupo, empleyado ka pa din, DG, beta ka pa din. Okay? Hindi pa rin ikaw yung alpha, hindi pa din ikaw yung sigma. Kaya huwag kayong maniwala na kapag may nagsabi sa inyo na pwede kang maging sigma kahit na empleyado ka, kahit na parte ka ng grupo, okay? Dahil yung bagay na yun ay, mali. Okay? Bullshit yun. Hindi yun totoo. Okay? Na yung mga bagay na yun ay pwedeng maaring traits, kumbaga kaugalian nung Sigma male. Dahil nga ganun siya, ganun ang mentality niya, di ba? Ayoko sumali sa inyo, di ba? Hindi ako susunod sa boss mo dahil hindi ko naman siya boss. May sariling mundo ako. Okay? Kaya ngayon, pwedeng traits mo yun. Maging traits mo yung ganung klaseng kaugalian niya. Okay? Dahil ganun nga siya. Okay? Pwede kang maging ganun. Pero hindi ibig sabihin Sigma male ka talaga. Pwedeng introverted ka lang na beta o introverted din na alpha kung sasali ka sa grupo. Okay? Pero ang tawag doon, introvert. Okay? Hindi yun, porque introvert ka, Sigma male ka na kaagad. Hindi yung ganon. Kung gusto mo maging Sigma male, kung tingin mo talagang Sigma male ka, dapat hindi ka parte ng grupo. Lalo nang hindi ka empleyado. At kung ang gusto mo naman ay magkaroon ka ng mga traits ng alpha male, ang mga bagay na dapat mo namang gawin ay kunin lang yung mga kaugalian niya, yung mga traits niya. Okay? Yung lakas ng loob niya, yung pagiging leader niya, yung let's say pagiging masculine niya, okay, yung mga kaugalian ng alpha, yun yung traits nung alpha. Pero kung let's say empleyado ka pa din, may boss ka pa din, then hindi ka pa rin full alpha male. Meron ka lang alpha male traits. Ganun din yung mga Sigma male na denial, okay? Kung introvert ka lang, kung gusto mo lang mapag-isa minsan, pero parte ka pa rin ng grupo, parte ka pa rin ng isang kumpanya at may boss ka pa din, then meron ka ng mga Sigma male traits. Hindi ka pa rin Sigma male talaga. Matter of fact, beta male ka pa din kasi nga empleyado ka pa din. Pero kapag sinabi mo naman na personality, let's say alpha male personality o Sigma male personality, hindi yung traits lang, hindi yung mga kaugalian niya lang, okay? Yan yung dapat yung buhay mo, yung lifestyle mo, yung status mo, yung money mo, yung looks mo, yung lahat ng mga bagay na na meron ka sa buhay mo, dapat pang alpha male o dapat pang Sigma male. Yan yung alpha male or Sigma male personality. Yung buong ikaw, yung persona mo, yung ikaw bilang tao, okay? Pero kung traits lang ang pag-uusapan, yan yung mga kaugalian lang niya na maaaring meron ka, pero hindi ibig sabihin, yun ka na. Parang kung meron ka nung mga alpha male traits, pero nasa loob ka pa rin ng kumpanya, o ikaw pa rin yung beta dun, okay? Kumbaga, hindi ka pa rin na alpha male personality talaga. Kumbaga, meron ka lang nung mga traits nun. Ang pwede pang masabi sa'yo ay, anong ginagawa mo dito? Sayang alpha male ka pa naman. Dapat meron kang sarili mong kumpanya o meron kang sarili mong business. Dahil dito, yung pagiging alpha male mo, walang saysay yan. Dahil nga wala kang magagawa kundi sumunod pa din. Then therefore, ikaw pa rin yung beta. Kaya ang dapat mong gawin ay mag-focus sa self-improvement mo. Instead, sa walang kwentang paghahanap mo ng mga walang kwentang solusyon na nagkalat sa internet. Okay? Mag-focus ka sa self-improvement kaysa dyan sa mga palusot na sinasabi nila na kapag ginawa mo ay pwede ka nang maituring na Sigma male agad o pwede ka nang maituring na alpha male agad. Okay? So kung hindi mo gusto na beta male ka ngayon at gusto mo maging alpha male o maging tunay na alpha male o maging tunay na Sigma male someday, wala kang ibang gagawin kundi i-improve mo ang sarili mo. Huwag kayong maniwala sa mga nangbe-brainwash sa inyo sa internet. Dahil yung mga yan, ang tanging pakay niyan
ay hut-hutang kayo. Ang pakay niyan ay pagkakitaan kayo, pagkaperahan kayo. Kaya nga karamihan dyan nag-o-offer ng courses, iba dyan nag-o-offer ng books, iba dyan nag-o-offer ng kung ano-ano para nang sa gayon ay ma-accomplish nila yung mga goals nila, mga personal goals nila sa buhay nila. Pero yung goal nila para sa inyo ay hindi talaga mangyayari dahil gaya ng sinabi ko sa inyo, ang pinaka-importante ay self-improvement. Wala nang iba, okay? Walang walang shortcut. Huwag kayong maghanap ng magic pill, okay? Na pagka ininom ninyo o pagka ginawa ninyo o dahil sinabi ng isang vlogger o sinabi ng isang influencer o sinabi ng isang kilalang tao, yun na kaagad yun. Okay? Dahil kung gagamitin ninyo yung logic ninyo at yung critical thinking skills ninyo, ikaw mismo malalaman mo na bullshit yung sinasabi niya. Okay? Hindi ka magiging sigma o magiging alpha male lang dahil lang meron ka ng mga bagay na sinabi niya. Okay? Kailangan paghirapan mo lahat ng bagay para maging artista ka, para sumikat ka, para maging rapper ka, para yumaman ka, para gumanda ang katawan mo, para mangyari ang mga dapat mangyari sa buhay mo. Kailangan mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Walang shortcut. Okay? Para magka-abs ka, kailangan mag-sit-ups. Para magkaroon ka ng malaking bicep, kailangan mong mag-workout. Okay? Kailangan mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Okay? Walang shortcut sa mundo. Kaya, maging mautak, maging matalino, dahil gaya ng sinabi ko sa inyo, maraming mga pating na sasabihin talaga nila yung mga bagay na gusto ninyong marinig. Para nang sa gayon, ay maniwala kayo sa kanila dahil masarap pakinggan di ba? Na si Josh yung sabi, di ba, na ganito raw dapat ang gawin ko, ang hirap nun, na ako daw, hindi raw ako ganun, na kailangan gawin ko pa to para maging ganun ako, di ba? Pero sinasabi nila na pwede kang maging ganun, nang ganito lang ang gagawin mo, di ba? Mas maganda pakinggan. Pero kung titingnan mo at gagamitin ninyo yung utak ninyo, o kung hindi kayo magpapauto, makikita ninyo na bullshit yung sinasabi nila. Dahil kahit mismo yung nagtuturo, hindi niya ginagawa yung tinuturo niya, okay? Sabihin niya, ganito gawin mo para gumanda katawan mo, para mag-workout ka, pag nag-nofap ka, gaganda yung katawan mo, gaganda buhay mo, magkakaroon ka ng mga babae, mas magkakaroon ka ng magandang health, diba? Pero kung titingnan mo, yung mismong nagtuturo, siya mismo, hindi niya pinapractice yung pinipreach niya. Siya mismo ay hindi yung modelo nung mismong, tinuturo niya sa inyo o pinipilit niyang i-influensya sa inyo. Okay? Maging matalino. Dahil gaya ng sinabi ko sa inyo, napakaraming pating dyan. Okay? Kaya tumutok na mabuti, mag-focus at alamin kung anong tama. Dahil kaya lang din naman niya sinasabi ang mga yan o itinuturo sa inyo itong mga bagay na ito ay para maitaas din ng sarili niyang bangko. Okay? Para maproteksyonan niya rin ang sarili niya na ma-expose siya o kumbaga ay makita ng mga tao kung ano ang katotohanan sa kanya. Okay? Para makakuha siya ng peking respeto sa peking imahe na ibinibenta niya sa inyo. Na yung imahe na yon o yung personality niya na yon ay yun naman yung imahe at personality na gusto niyang maging kayo. Kaya kung peke siya, magiging peke rin kayo, mamumuhay kayo sa peking mundo, then hindi rin kayo magiging masaya. Kaya nga gusto kong aralin ninyo itong mga tinuturo ko. Kasi walang rumirespeto sa peke. Ayaw nyo bang maging totoo? Mas gusto nyo ba yung madali, pero bullshit naman? Pero nanloloko naman kayo, pero peke naman? Kesa dun sa oo nga, mahirap nga. Oo nga, masakit ngang pakinggan. Pero sigurado naman na epektibo, tunay, at totoo. At sigurado na makakakuha kayo ng respeto. Kaya baguhin ninyo ang mga mindset ninyo. Aralin ninyo lahat ng ito. Okay? Pati na itong tinuturo ko tungkol sa, solution selling. Dahil itong solution selling na ito, napaka-effective nito. Dahil kung makikita nga ninyo, ito nga yung ginagamit nila sa inyo. Okay? Kaya aralin nyo mabuti para magamit nyo rin sa ibang mga bagay, sa babae, sa business, o sa ibang mga activities o mga goals mo sa buhay. Pero again, gaya ng sinabi ko sa inyo, o madalas kong ipinapaalala sa inyo, palaging merong negative at positive
sa sa mga bagay-bagay sa mundo. Okay? At dito, pwede mong, o dito sa tinuturo ko sa inyo, pwedeng magamit mo to sa masama na magba-backfire ito sa'yo, okay? O kaya naman, ay magamit mo ito sa mabuti na panigurado, hindi mo lang maayos ang buhay mo, kundi marami ka ring matutulungang mga tao, tulad ng ginagawa ko. So, gamitin nyo itong bagay na to, itong skill na to, aralin niyo mabuti, gusto kong matutunan ninyo na mabuti, para nang sa gayon, kapag ka ginamit ninyo sa kahit kaninong babae, sa business, sa lifestyle, sa pakikipag socialize, sa pakikipag kaibigan, o sa sa sales skill mo, sa trabaho mo, o saan man, panigurado ako, matutulungan ka nito. Hindi lang dahil malupit ang bagay na ito, kundi dahil kasi nga lahat ng lalaki, well, pati na rin babae, ay kailangan ang bagay na ito. Okay? Dahil ito nga ang solusyon